Alam mo ba, bago tayo na-stress sa traffic ng EDSA, ang mga lolo't lola natin noon ay parang nasa Europe kung bumiyahe. Noong unang panahon, ang kalsada natin ay ang dagat. Ang balangay ang ating original na sasakyan. Simbolo ng pagkakaisa kaya tinawag tayong barangay. Pero noong dumating ang mga Kastila, pumasok ang kalesa. Ito ang sports car noong 1700s. At alam nyo ba, noong 1888, meron na tayong Tranvia o streetcar. Una itong hinila ng mga kabayo bago naging electric. Social, diba? Pagdating ng mga Amerikano, nagtayo sila ng mga rails ng tren. Pero ang pinaka-plot twist sa lahat, ang jeepney. Pagkatapos ng World War II, imbis na itapo ng mga iniwang military jeeps ng mga Amerikano, minodify ito ng mga Pinoy. Pinahaba, pinintahan at nilagyan ng dekorasyon. Dito isinilang ang ating hari ng kalsada. Ito ang nakaka-curious. Noong 1900s, sinubukang ipakilala ang rickshaw sa Maynila. Yung sasakyang tao ang humihila. Pero tinanggihan ito ng mga Pilipino. Sabi nila, hayop lang ang humihila, hindi tao. Ganyan kataas ang dignidad ng ating mga ninuno. Ngayon mula sa Kalesa, lumipat na tayo sa LRT, MRT at mga modernong e-jeeps. At ngayong 2026 abangan ng Metro Manila, subway at mga dambuhalang tulay na magkokonekta sa ating mga isla. Mula sa bangka hanggang sa subway, ang transportasyon natin ay hindi lang tungkol sa pagbiyahe, kundi tungkol sa galing at diskarte ng Pilipino. Ikaw, anong paborito mong kwentong biyahe? I-comment mo na yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.